Naku naman, Amalia. Buti naman at dumating ka na. Mag-empake ka. Uuwi tayo sa bahay ngayon din. Ang tatarantang wika ni Romeo na mister ko. Teka nga lang, Romeo. Ano bang sinasabi mo? Anong mag-empake? At bakit naman tayo uuwi? Nag-usap na tayo tungkol dito, hindi ba? Anong problema? Ang sagot ko naman. Oo, alam kong wala sa plano. Pero kailangan nating umuwi dahil namatay si Mama. Ang umiiyak na wika niya. Ano? Anong kinamatay? Bakit biglaan? Ang gulat na aking tanong. Yun na nga eh. Dahil biglaan ang pagkamatay, si Papa daw nagwawala. Hindi niya matanggap na wala na si Mama. Kahit naman sinong asawa at mga anak, hindi matatanggap pag biglaan ang pagkamatay. May kasalan daw kasi nung nakaraang gabi. Pumunta sila sa kalagitnaan ng pagsasaya. May nagwala. Nagpaputok daw ng baril. At ang tinamaan, si Mama. Ang problema ng mga kapatid ko ngayon, si Papa, gusto niyang maghiganti. At yung pamilya ng suspek ang plano niyang patayin. Sige na, Amalia, mag-empake ka na, parang awa mo na. Tawagin mo na yung mga dalawang anak natin. Ang sagot ni Romeo. Natataranta ako habang nag-aayos ng mga damit na dadalhin namin. Nanginginig ang buong katawan ko. Natakot ako sa pwedeng gawin ng biyenan kong lalaki. Kung ano kasi ang sinabi niya, yun ang gagawin niya. Dahil sa pagmamadali ni Romeo, mabilisan na yung pag-ayos ko sa mga gamit na aming dadalhin. Maya-maya pa ay umalis na kami. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating na kami sa bahay ng mga biyenan ko. At habang papalapit kami, naririnig na namin ang iyakan sa loob. Dali-dali kaming pumasok at nakita naming naglulupasay ang biyenan kong lalaki. Tumakbo ang asawa ko palapit sa kanyang ama. Pa, tama na yan. Masakit man tanggapin ang pagkawala ni Mama. Pero wala na po tayong magagawa. Ang umiiyak na sambit ng asawa ko. Tumayo si biyenan at lumapit sa bangkay ng asawa niya. Paano ba, Milagros? Paano ko ba tatanggapin na wala ka na? Mas gusto kong ako na lang yung nakahiga dyan ngayon kaysa ako yung nagluluksa ng ganito. Milagros, isama mo na ako, parang awa mo na. Ang humahagulgol na sambit ni Papa. Pa, ano ka ba? Ano ba yung sinasabi mo? Huwag mong sabihin yan. Alam kong hindi matutuwa si Mama sa mga sinasabi mong yan. May plano ang Diyos, kaya ganito ang nangyari. Ang wika ko. Habang hinahaplos ang likod nito. Plano? Anong plano ng Diyos? Yun bang magdurusa ako ng ganito? Alam na alam ninyong mahal na mahal ko ang mama ninyo. Tapos ganito ang nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko matatanggap na wala na siya. Ang sagot naman niya. Pa, alam po naming masakit ang nangyari ito kay Mama. Pero wala na po tayong magagawa dahil hiram lang natin ang ating buhay sa Panginoon. Ang mahinahong sambit ko. Alam mo, kahit anong sabihin mo, hindi ko kayang tanggapin. Hindi! Ang sigaw nito. Ramdam namin ang sobrang kalungkutan ng biyenan ko. Kaya nagpasya kaming dun muna tumira sa poder niya. Hindi kami umalis sa tabi ng ama ng asawa ko. Hanggang sa
mailibing namin ang binan kong babae. Sa paglipas ng mga araw, napapansin naming unti-unting nag-iiba ang ugali ni Papa. Dati-rati kasi, nagkukulong lang siya sa kwarto. Pero, nung hindi nagtagal, lumabas na siya at halos hindi na umuwi ng bahay. At hindi lang yan. Natuto na rin itong makipagbarkada at sumubok sa mga bisyong kakaiba. Gaya na lang ng inom, sugay, babae, at marami pang iba. Pa, anong nangyayari sa inyo? Tingnan nyo nga kung anong oras na. Kahapon pa kayo umalis Tapos, umuwi nga kayo. Pero pa, hating gabi na Hindi mo lang ba iniisip na nandito kami? Nag-aalala kami sa inyo. Ang galit na sigaw ng asawa ko. Romeo, hayaan mo muna si Papa. Nakikita mo na nga lang na nakainom siya. Ganyan ka pa magsalita. Papa, sige na po. Matulog na muna kayo. Mag-uusap na lang kayo ni Romeo paggising nyo. Ang wika ko. Yan! Sige! Kampihan mo pa. Kaya ganyan si Papa. Dahil alam niyang may kakampi sa kanya. Magsama na nga kayong dalawa. Ang padabog na wika ni Romeo. At bumalik na siya sa aming kwarto. Papa, huwag niyo nang pansinin ang anak ninyo. Sana po, maintindihan ninyo siya. Iniisip niya lang po yung kalagayan ninyo. Kaya ganun siya. Nagagalit at nakapagsalita ng hindi maganda. Hayaan niyo pa. Kakausapin ko po si Romeo. Ang sambit ko. Salamat, Amalia. Buti ka pa. Mahinahon yung pagsasalita mo. Di tulad ng anak ko. Kung tratuhin niya ako parang walang silbi. At parang hindi ako yung ama niya. Sa tingin siguro niya, masaya ako sa ginagawa kong ito. Hindi lang niya alam. Durog na durog ang puso ko. At labis-labis pa rin akong nangungulila. Dahil sa bigla ang pagkamatay ng ina nila. Hindi man lang niya maisip na ito lang ang ginagawa kong paraan para makalimutan ko ang nangyari sa asawa ko. Sobrang sakit. Kung alam lang yan ni Romeo. Ang malungkot na sagot ng aking binan. Pa, naintindihan ka naman ni Romeo Kaya lang, ang hindi lang niya kayang tanggapin ay yung ganito. Yung ginagawa mo. Aalis ka ng umaga at babalik ka kung kailan mo gusto. Sa tingin mo ba, naintindihan pa ang anak mo kung ganitong ginagawa mo? Kahit sinong anak pa, magagalit. Kaya, sana naman po, makinig naman kayo, ang sabi ko. Amalia, may magagawa ba ako kung dito ako masaya? Alam mo, mula nung sumama na akong makipag-gimik, unti-unti ko nang nakakalimutan ang nangyari sa asawa ko. Lalo na nung nagkaroon ako ng babae. Sila yung pumapawi sa lungkot ko. Ako sana ang makiusap sa'yo. Kausapin mo naman yung asawa mo. Ipaunawa mo sa kanya ang ginagawa kong ito. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit hindi man lang niya ako naintindihan. Di sana, wala nang problema ngayon. Ang sagot nito. Ano ho? Pa, pasensya na. Pero ayaw kong makialam sa inyo. Ayaw kong kaming mag-asawa ang mag-away. Kilala nyo ng anak ninyo. Mahirap po kasing ipaintindi kay Romeo ang mga bagay na mahirap pong intindihin. Kahit nga po ako hindi ko maintindihan kung bakit nyo ginagawa ito. Pwede naman kayong maging masaya na hindi ganito ang ginagawa ninyo. Kung gusto nyong makipag-asawa, pwede naman po. Total, ganito rin ang ginagawa ninyo. Naghahanap kayo ng babae para lumigaya.
Ang saad ko naman. Sa mga sinabi mo, Amalia, maliwanag pa sa sikat ng araw. Magkakampi kayo ng asawa mo dahil sang-ayon ka sa kanya. Sige na, alam kong walang pupuntahan ang pag-uusap natin. Mauna na ako sa kwarto. Maiwan na kita. Ang wika ng aking biyanan. Natahimik na lang ako sa mga sinabi niya dahil totoo lahat. Gusto ko rin sanang intindihin si Benan. Kaya lang, mahirap talagang kausapin ang taong kagaya niya. Kasi, pakiramdam niya, nag-iisa na lang siya at hindi na niya iniisip yung mga anak niya. Pagkatapos naming mag-usap, pumasok na siya sa kanyang kwarto. Habang nag-iisip ako, lumabas ang mister ko. Oh, Amalia, anong ginagawa mo dito? Wala ka bang planong matulog? Nakalimutan mo yata. Maaga akong aalis bukas. Asikasuhin ko na yung mga papeles ko. Halika na. Magluluto ka pa ng maaga para makakain muna ako bago pumasok. Ang wika ni Romeo. Oo na, sige. Ang sagot ko. Pumasok na nga ako sa kwarto at natulog na. Kinaumagahan, nagising ako sa kalabog sala. Dali-dali akong bumangon at laking gulat ko nung nakita ko ang biyanan ko at may kasama siyang babae. O Amalia, buti naman at gising ka na. Kakaalis lang ni Romeo. Pinipilit ko nga siyang kumain muna pero tumanggi naman. Saan ba siya pupunta? Parang nagmamadali kasi. Ang sambit ni Binahan. Nagising ho ako dahil sa kalabog po na narinig ko. May kasama pala kayo. Ang wika ko. Ay, ganun ba? Pasensya ka na, Amalia. Nagayos lang kasi kami dito. May bisita kasing parating eh. Si Tinay pala. Siya yung GF ko dito muna siya. Honey, si Amalia, ang manugang ko. Ang masayang sabi ni Papa. Ganun po ba? Sige ho. Maiwan ko muna kayo dito. Ang saad ko naman. Teka lang, Amalia. Hindi ko yata narinig na sinagot mo yung tanong ko sa'yo. Si Romeo kako, saan siya pupunta? Ang pahabol ni Binahan. Si Romeo ho ba? Maaga siyang umalis dahil gusto po niyang mga ibang bansa. Kinakapos na kasi kami sa financial. Kaya yun po, naisipan niyang mga ibang bansa. Ang saad ko. Ganun ba? Nag-usap na ba kayong mabuti tungkol dyan? Hindi madali ang plano niyo ha? Asawa at mga anak ang mawalay sa kanya. Nakakasiguro ba siyang hindi niya kayang ipagpalit ang pamilya niya? Amalia, kausapin mo mabuti ang asawa mo. Baka magsisi kayo sa huli. Ang seryosong sabi niya. Pa, kilala ko ang anak ninyo. Iramdam ko pong mahal niya kaming mag-iina. Kaya malayong mangyari po yung sinasabi mo. Dahil ang plano niya, mag-ipon daw muna siya para sa mga bata at para na rin po sa bahay na ipapatayo niya. Lumalaki na kasi yung mga bata. Kaya ngayon pa lang, mag-iipon na kami para sa kinabukasan nila. Amalia, oo, nandun na ako. Sa mabait ang asawa mo. Nakikita ko rin yun yung pag-alaga niya sa inyo, pero yung kabaitan na yan, walang silbi pag makahanap na siya ng ibang babae at tuluyan ng matukso. Basta, sana, palagi kang handa sa anumang mangyari ha. At sana, huwag mong kakalimutan. Pinaalalahanan mo na kita. Sige na, Amalia. Iwan mo na lang kami dito. Ang sambit ni Binahan. Napapaisip ako sa mga sinabi ng biyanan ko. Pero may tiwala ako sa asawa ko. Alam kong hindi niya kayang ipagpalit ang pamilya niya sa panandaliang kaligayahan nila. Nung mga sandaling yon,
Iniwan ko na ang biyanan ko. Nagtungo ako sa kusina at doon umupo at nakatulala. At habang nakatulala ako, hindi ko namamalayan ang GF ni Papa na lumapit at ang sabi niya, "O Amalia, bakit tulala ka dyan?" Ang tanong nito. "O ikaw pala Tinay, wala naman. Huwag mo akong pansinin. Anong sadya mo dito? Kunin mo na. At iwan mo na ako." Ang sagot ko. "Aba, suplada ha. Alam ko, kahit hindi mo sabihin ang dahilan, sigurado ako na iniisip mo ang mga sinabi ng biyanan mo. Sus Amalia, huwag kang ganyan. Bakit? Kung kaya niyang gawin ng asawa mo, yun bang maghanap siya ng iba? Bakit hindi mo ba kayang gawin yun? Alam mo maganda ka. At wow ha, sexy ka pa rin. Alam mo, ang kulang lang sa'yo ay yung mag-ayos. Losyang ka kasi. Mag-ayos ka kaya? Hindi kasi bagay sa'yo yung losyang na ganyan eh. May salamin dito. Hindi mo lang ba nakikitang itsura mo sa salamin? Mahabang damit at Diyos ko naman, pajama. Ano ba yan? Bakit hindi ka gumaya sa akin? Tingnan mo ko, Amalia." Ang sambit ni Tinay. "Alam mo, hindi ko kailangan ng kausap. Kaya pwede ba? Umalis ka muna, Tinay. Hinahanap ka na ni Papa. Kayo ang dapat mag-usap. Huwag ako, yung ginugulo mo. Masyado kang pakialamera. Pati ba naman pagsusuot ng damit, pinapakialaman mo pa? At pwede ba? Huwag mong lasunin yung utak ko ha. Hindi ako kagaya ng iba. Umalis ka na." Ang galit na wika ko. "Sorry na Amalia, kung nasaktan kita. Kasi naman, naiirita ako sa'yo. Maganda ka at sexy. Kasi hay nako, sige na, inuulit ko. Pasensya na." Ang mahinahong turan niya. "Pasensyahan mo yung mukha mo. Ang dami mong sinasabi. Sige na, umalis ka na." Nung time na yon, umalis na nga si Tinay. At ako naman, pumasok na sa kwarto. Nainis ako sa mga sinabi niya. Palakad-lakad ako hanggang nakita ko ang sarili ko sa salamin. Pinagmasdan ko ang itsura ko. Tama nga ang sinabi ni Tinay. Napakalosyang ko na. Inalis ko ang damit ko at kinuha ko yung mga maiksi kong damit at short. Sinuot ko ito. Napangiti ako habang pinagmamasdan ang sarili ko. Tila ba naisip ko ang sinabi ni Tinay. Kung sa bagay, kung magloloko ang asawa ko, hindi ako malulugi. Nilabas ko ang mga maiksing damit at yung mahabang damit ko. Tinago ko na. Alam kong magugulat si Romeo pag makita niya ako. At baka sakaling magbago pa ang isip niya. At hindi na niya ituloy ang pangingibang bansa. Nung araw na yon, nag-ayos ako ng husto para sa asawa ko. Kaya lang, yung inaasahan kong mangyari, kabaliktaran yun. Dahil nagtataka ang asawa ko kung bakit ganon ang ayos ko. "Amalia, anong nakain mo? Bakit ganyan ang suot mo?" Ang gulat na tanong nito. "Ha? Anong mali sa pananamit ko? Hindi mo ba nagustuhan?" Ang sagot ko naman. "Paano ko ba magugustuhan yung ganyan? Ano ba yan? Ito ba ang paraan mo para hindi na ako umalis? Naku naman Amalia, kahit anong gawin mo, hindi na magbabago pa ang isip ko. Paano ba ako uurong sa mga plano ko? Malapit na ang flight ko." Nagmamadali na raw kasi ang employer ko doon. Kaya, kung umaasa kang makukuha mo ako sa ganito, nagkakamali ka Amalia. Sorry, mauna na ako sa kwarto. Pagod ako. Ang wika ni Romeo. Para akong nasampal sa mga sinabi ng asawa ko.
Ganun pala ang tingin niya sa akin. Biglang nagbago kahit na hindi pa siya nakakalis. Ganun na siya. Hinayaan ko na lang ito. Hindi ko na lang siya pinansin. Parang nawala na yung amor ko sa kanya. Tinuloy ko ang pagsusuot ko ng mga damit. Nasiyahan si Tina. Dahil para daw akong isang dalaga. Noon, hindi kami magkasundo ni Tina. Pero sa paglipas ng mga araw, unti-unti na kaming naging magkaibigan. Hanggang makaalis na ang asawa ko. Umalis siyang hindi maayos ang aming samahan. Okay lang sa akin yun. Lalo na. At wala naman sa poder namin yung mga bata. Kinuha kasi ng mga magulang ko dahil mas malapit ang paaralan sa lugar namin kaysa dun sa lugar ng mga biyanan ko. Hindi na ako tumutol sa pasya ng mga magulang ko dahil gusto naman ng mga bata at isa pa, pabor yun sa akin. Para naman maasikaso ko ang sarili ko. Pagkalipas ng 4 na buwan, nagpadala ang asawa kong si Romeo. Pero sakto lang yun sa mga bata. Hindi na ako nakaksaya ng oras para tawagan siya, para tanungin kung bakit yun lang ang ibinigay niya. Ayaw kong magbigay ng anumang issue dahil karapatan niya yun. Siya yung nagtatrabaho. At isa pa, pakiramdam ko, hindi na asawa ang tingin niya sa akin. Umabot ng 2 taon na ganun na ang panlalamig ng asawa ko. Hanggang sa kinausap ako ni Tinay at ang sabi niya, "O Amalia, anong plano mo ngayon? Wala ka bang balak maghanap ng trabaho?" Ang tanong niya. Meron naman, Tinay, kaya lang. Hindi ko alam kung anong trabahong papasukan ko eh. Yung applyan ko, ang malungkot na sambit ko. Ganun naman pala eh. Gusto mo palang magtrabaho. Huwag mo nang problemahin pa yan. Sumama ka sa akin mamayang gabi at mag-umpisa ka ng magtrabaho. Ang nakangiting turan niya. Ano? Agad-agad? Anong klaseng trabaho naman yan? Ba't ganun naman kabilis? Wala bang mga requirements? Ang gulat na aking tanong. Ay sus naman ito, parang others. Kung anong trabaho ko, malamang ganun din sa'yo. Sa club syempre, ang sabi niya. Ano sa club? Ang sabi ko na tumaas at talagang nanlaki ang mga mata ko. Aba Amalia, saan pa nga ba? Naku, huwag ka nang mag-inarte pa dyan. Kaysa naman umaasa ka lang, magtrabaho ka din. Di bale, may mga pagpipilian ka naman eh. Kung waitress lang ba, or gusto mong mag-table sa mga customer, ikaw nang bahala. Basta, nasabi ko na sa'yo, ihanda mo ng sarili mo mamayang gabi. Sige na, matutulog muna ako para may lakas mamayang gabi. Ikaw din, matulog ka muna. Ang turay niya. At tuluyan na siyang umalis. Sa mga sinabi ni Tinay, napapaisip ako. Lalo na at talagang umaasa lang ako sa kanila. Pumasok ako sa kwarto at dun nag-isip ng maayos. Habang nag-iisip ako, nung may kumatok. Agad kong binuksan ang pintuan at si Bianan ang nakatayo doon. Oh, pa, ikaw pala, may sasabihin po kayo? Ang tanong ko. Narinig ko ang pinag-usapan ninyo ni Tinay. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung talagang labag sa kalooban mo ang magtrabaho doon. Ang sagot naman niya. Naku pa, okay lang po yun. Sasama ako sa kanya mamayang gabi. Magiging waitress lang naman ang trabaho ko dun eh. Hindi ako mag-e-entertain ng mga customer. Huwag ho kayong mag-alala. Kahit ganun ang ginagawa ng anak ninyo, hindi po ako gagawa ng hindi maganda. Magtrabaho lang po ako para may silbi kahit papano. Ang nakangiting sambit ko. Sige, ikaw ang bahala, Amalia. Ang saad naman niya.
Nakahinga ako ng maluwag nung nasabi ko kay Bianan ang lahat. At least, kahit papano, hindi na kailangang ilihim pa sa kanya ang magiging trabaho ko. Kinagabihan, gaya nga ng pinag-usapan namin ni Tina, pumunta kami sa club. Pinakilala niya ako sa boss niya at sa mga katrabaho niya na magiging katrabaho ko na rin. Kulang sila sa tao, kaya agad akong nag-umpisa. Nagustuhan ko ang trabaho yun dahil waitress lang ang trabaho ko. Ang buong akala ko noon, tuloy-tuloy na ang pagiging waitress na trabaho. Hindi naman pala. Dahil nagulat ako nung biglang pinatawag ako ng boss namin. Nagkataon nun na wala si Tina. Lumabas sila ng customer niya. Ang paglabas niya kasama ang customer ay hindi yun alam ng binan ko. Amalia, pumasok ka sa room 08. Nandun yung tao naghahanap sa iyo. Sige na, bilisan mo. Ang turay ni boss. Sige po, ang sagot ko. Dali-dali na akong nagtungo sa sinabi niyang kwarto. Marahal akong kumatok bago binuksan ang pinto. Pagbukas ko sa pintuan, nagtataka ako kung bakit wala namang tao doon. Pumasok ako at agad na nilakyon. Palingon-lingon ako. Umupo ako sa kama at maya-maya pa ay bumukas ang pintuan sa CR. At dito ko nakita ang aking binan. Wala nang suot na damit pang itaas. Tanging tuwalya lang ang takip sa kanyang pang-ibaba. Anong ginagawa mo dito? Ang tanong ko sa kanya. Hindi niya sinagot ang tanong kong yun. Lumapit siya sa akin at agad na siniil ng nag-aalab na halik. Pate, kaano to? Akmang itutulak ko siya pero mabilis ang mga kamay niya. Hinawakan niya ang bewang ko at kinabig niya palapit sa kanya. Habang ginagawa niya yun, sobrang likot na rin ang isang kamay niya. Kung saan-saan na ito nakakarating, kung saan-saan na ito lumulusot, at kung ano-ano na ang pinipisil niya. Dahil sa ginagawa ng binan ko, hindi ko namamalayan na sinasabayan ko na rin siya. Oo, tama ang narinig ninyo. Nung time na yun, may namagitan sa aming dalawa ng aking binan. Pagkatapos noon, sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. At kinausap ko siya ng masinsinan. Pa, bakit nagkaganon? Anong nakain mo? Ang tanong ko sa kanya. Amalia, huwag mo nang tanungin. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Gusto kita syempre, kaya nangyari yung ganun. At alam kong gusto mo rin ako, dahil hindi ka naman papayag kung ayaw mo sa akin, di ba? Tapos, pagtatanong ka pa ng ganyan. Huwag ka nang magtanong. Basta, ilihim na lang natin to. Pag nasa bahay tayo, gumalaw lang tayo ng normal para hindi na makahalata si Tinay. Nagkakaintindihan ba tayo? Ang sagot naman niya. Pero pa, mali yun eh. Maling-mali. Alam mong, asawa ko na yung anak mo, pero bakit? Ang turan ko. Amalia, alam ko yun. Hindi ko kayang kalimutan yun. Pero nangyari na. Ano bang magagawa natin? Basta, kung gusto ko, dapat pumayag ka. Ang wika niya. Doon lang ako nahimasmasahin. Pakiramdam ko kasi, parang binablockmail na niya ako. Yun bang ang gusto niya? Para na akong robot na susunod sa mga kagustuhan niya. Hindi ako papayag. Labag sa kalooban ko yung huling sinabi niya. Pagkatapos noon, umuwi na ako sa bahay ng biyanan ko.
Lumipas pa ang ilang taon na nagpaalipin ako sa binan ko. Kasi nga hawak niya ako eh. Palagi niya akong pinagbabantaan. Kung hindi ko ibigay ang gusto niya, magsusumbong daw siya sa asawa ko. Nung hindi ako nakatiis sa mga ginagawa niya sa akin, dahil may mga time na pinipilit na niya ako at talagang puwersahan na yung ginagawa niya. Nagpasya akong umalis na sa impyernong bahay na yun. Wala nang dahilan para manatili pa ako sa bahay na yun. Para ano pa? Ayaw ko naman na panghabang buhay na lang akong maging parausan ng aking binan. Yung asawa ko naman, wala na. Wala na siyang pakialam sa amin. Pati nga dun sa mga bata, pinutol na rin niya ang ugnayan niya sa kanila. Umuwi ako sa pangapoder ng mga magulang ko. At dun ako nag-isip at nagplano kung ano nga ba ang gagawin ko sa aming buhay na mag-ina. Kinausap ko ang mga magulang ko at sinabi ko sa kanilang gusto kong mangibang bansa. Dahil gusto kong mag-ipon ng pera para sa mga anak ko. Pumayag naman sila. At sinuportahan nila ako ng buong pagmamahal. Nag-apply ako at maswerte naman akong nakahanap ng taong magiging boss ko. At sa ngayon, nandito ako sa Pinas para magbakasyon. At sa ngayon, meron na po akong pangalawang asawa. Masayang masaya ako dahil hindi man ako sinuwerte sa una. Sobrang swerte ko naman dito sa pangalawa. Dahil talagang mabait at sobrang mapagmahal. Sa katunayan, tinuring niyang mga anak ang anak ko sa unang naging asawa ko. Maraming pagsubok ang aking pinagdaanan at talagang sinubok ang aking kakayahan. Pero sa awa ng Diyos, hindi ako bumitiw. At heto, naging matatag kasama ang aking bagong pamilya. Samantalang yung naging asawa ko at yung biyanan ko, wala na po akong balita sa kanila. Dahil sa katunayan, lumipat na po kami ng tirahan para hindi na kami matuntun pa. Gusto kasi namin ng tahimik na buhay. Ayaw na namin ng magulo. Dahil okay na kami ngayon. Masayang masaya na. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Amalia.